Hello po mga kababayan, kumusta kayo? Mga taga-subaybay po ni Daddy Frankie. Ayan, mga kalingap, ka-business, ka-papi. Ngayon po, mayroon ho akong napanood at nabasa rin ho na isang comment sa isang upload po ni Daddy Frankie. Meron pong naghahabol doon sa in-announce niya na ayuda para kay Kuya Oliver. Pero bago yun, maraming salamat po sa patuloy na suporta ninyo sa akin, mga silent viewers, commenters, naglalike, nagsishare po sa aking mga ginagawang reaksyon. Salamat po and God bless sa inyo. So ito po, meron ho akong pakikinggan ho natin kasi ilang oras pa lang ang nakalipas, hindi pa ho tayo pwedeng kumuha ng clip, pero pwede ho natin pakinggan yung naging upload po ni Daddy Frankie patungkol doon sa isang vlog niya na mayroong nag-comment at nabasa ng kanyang kasamahan at ipinaalam kay Daddy Frankie. So ito po, pakinggan ho muna natin. Makikinig lang ho tayo at saka ko ibibigay ang aking opinion patungkol ho dito. Para mas maliwanag, basahin mo yung message ni Apo si Angelo. Okay, sabi ni Apo si Angelo, Daddy Frankie, concern lang ako, total wala na sa inyo si Oliver. Ibigay mo na lang sa mga pinsan ko yung pera ng kapatid nila. Ano sabi? Ulit? Ibigay mo na lang sa mga pinsan ko yung pera ng kapatid nila para pati sila matulungan mo. Total, wala na sa puder mo si Oliver, hindi naman sa inyo galing yung pera. Yung mga nanonood naman ang nagbigay ng pera na yan, hindi sa'yo galing. Ano pa ba gagawin mo sa pera na yan? Iba naman ang nag-aalaga at nagpapagaling kay Oliver. Maigi nang mapakinabangan ng mga kapatid yan. So yun po mga kababayan, may nag-comment. Doon ko na lang ho ito nakuha, shoutout po kay Kuya, doon sa upload po ni Daddy Frankie, credit po sa inyo. Siya po yung nag-comment doon is ako si Angelo or Angelo. Kasi may upload si Daddy Frankie before na inopen up niya kasi gusto nga yung transparency ba doon sa mga ayuda kasi nanawagan to kung sino yung mga nais tumulong kay Kuya Oliver, so meron pa mga dumating through GCash. So nagkaipon-ipon, kaya ayun nga ho, umabot ho ito ng 100,000 more, uncounting pa daw kasi may mga paunti-unti pang pumapasok, nadadagdagan. Ngayon, itong si Kuya, ako si Angelo. Ayun, sabi niya doon, Daddy Frankie, ulitin natin concern lang daw siya. Total wala na doon si Kuya Oliver. Alam naman ho natin na dinala na ho ito doon sa hospital. Naka-admit ho siya. So, sabi niya dito, ibigay mo na lang sa mga pinsan ko yung pera ng kapatid nila. So, ibig sabihin, ito si Kuya Oliver, si Kuya Angelo, kamag-anak, pinsan siya ni Oliver. Yung mahaba yung buhok po ito, iba-background ko na lang para makita ninyo. Natameme ako sa sinabi niya Pinangunahan po niya dito si Daddy Frankie. Porque ba nasa hospital na wala nang mangyayari, wala nang tulong na magagawa din si Daddy Frankie. Masyadong advance mag-isip ito. Grabe. Pag pera talaga, ang daming nangingialam. Ang daming nangingialam. Hindi nito inisip ni Angelo. Ako si Angelo na hindi naman habang buhay nasa ospital si Kuya Oliver. Pag gumaling na yon, syempre lalabas. Kung ibibigay ni Daddy Frankie yung mga pera na nalikom galing doon sa mga nagmahal kay Kuya Oliver, ibibigay doon sa mga kapatid. Anong mangyayari ngayon kay Kuya Oliver pag out na? Masusuportahan ba nila? Yung pera na yun para kay Kuya Oliver, hindi pwedeng ibigay dun sa mga kapatid. Daddy Frankie, kasi dito si Daddy Frankie, sabi niya, kumbaga nanghingi siya ng advice, kumbaga opinion, kung ano yung gagawin dun sa pera. Para sa akin, Daddy Frankie, this is my own opinion, galing sa puso. Huwag niyo pong ibibigay sa mga kapatid ni Kuya Oliver yung pera na galing po sa mga supporters ninyo. Yung mga nag-send po sa inyong GCash. Excuse me po. Sandali po. Pasensya po, pagtawag ng nature, hindi natin talagang mapipigilan. Natching po ako. So ito, balik ko tayo. Ayun nga, para sa akin, opinion ko para kay Daddy Frankie? Huwag niyang ibigay dun sa mga kamag-anak, kapatid o kung kanino man, ang para kay Kuya Oliver. Kasi paglabas nun, pag magaling na siya, kaya na niya, at least meron siyang pang umpisa. At saka hindi naman nila tinulungan si Kuya Oliver nung time, biruin niyo 15 years.
15 to 16 years, walang nakakasigurado. Ganun ang itsura niya. Pagkatapos ngayon na may mga ayuda, sasabihin pa dito, ano pang sabi niya? Ibigay mo na lang sa mga pinsan ko yung pera ng kapatid nila para pati sila matulungan mo. Pati ba naman yung tutulungan ni Daddy Frankie? Ito opinion ko lang ha. Si Kuya Oliver ang pasyente. Si Kuya Oliver ang tinulungan ni Daddy Frankie, hindi yung mga kapatid. Yung mga pasintabi po doon sa mga kapatid, hindi natin alam ang sitwasyon nila sa hirap ng buhay. Pero itong pinsan na to, intrometido, pakialamero. Bakit niya pinangungunahan si Daddy Frankie ng ganon? Tapos sabi pa niya, total wala na sa poder mo si Oliver, hindi naman sa inyo galing yung pera. Yung mga nanood naman ang nagbigay ng pera na yan, hindi sa iyo galing. Nanunumbat siya, ang pangit ng ugali nito, hindi ba niya inisip yung sakripisyo ni Daddy Frankie? Siya ba nilinisan niya yung pinsan niya? Pumunta ba siya doon? At saka, si Daddy Frankie, alam ko yung kabuuan ng video, hindi naman siya mangingialam sa pera ng may pera. Ino-open up nga niya, sabi nga niya doon sa vlog niya nga. Kung mukhang pera pa siya, di pwede niyang sabihin na ito lang ang pumasok, hindi yung 100,000, di ba? Pwede niyang gawin yun. Pero hindi ganun yung intention niya. Ito, nangingialam, sobra ito. Sino ba ito siya talaga? Naku, wala kasing mukha eh. Nagigigil ako kasi nangingialam siya kay Daddy Frankie ba? Nanunumbat, yung parang ganun. Ito ba, tapusin natin. Ano pa ba ang gagawin mo sa pera na yan? Iba naman ang nag-aalaga at nagpapagaling kay Oliver. Maigi na mapakinabangan ng mga kapatid niya. Ang iniisip lang ng Angelo na to, ito mismo, yung ngayon lang, kumbaga yung ngayon lang, hindi niya iniisip yung paglabas ng tao, kung ano yung mangyayari. Ano yun, paglabas wala ng pera, babalik na naman nila doon sa kulungan kasi wala ng pera, kung kukunin nila lahat yung 100,000 and more. Akala nila, habang buhay doon sa loob ng ang tawag dito sa hospital. At saka isipin, di ba nila iniisip ngayon na nasa hospital, sino yung gagastos, sino yung bibili ng gamot, kung ano yung mga pangangailangan ni Oliver doon. Ba? Iniisip ba yun? Grabe to siya. Sobra talaga to. Ewan ko lang, kung makaharap ko to, sabay ganun, ano kaya masasabi ko dito talaga sa kanya. Hindi ko siya, yung komento niya, hindi siya maganda para sa akin. Akala niya, nakaka-downgrade para kay Daddy Frankie. Akala niya mukhang pera si Daddy Frankie. Tapos, marami pa yan na, pagdating talaga sa pera, gaya ng sabi ko, ang daming kabig agad. Gustong kabig agad. Wala nang iniisip na yung onward, na kung ano yung pwede pang mangyari. Gaya na sabi ko, ngayon, halimbawa, nakalabas na si Kuya Oliver. Meron bang mga kapatid kaya na tatanggap sa kanya? Sabi na sa comment section, pag gumaling na daw si Kuya Oliver, maraming concern na sana dyan na lang daw kay Daddy Frankie para tuluyang gumaling, mas matulungan. Kasi wala naman ang pakialam yung mga kapatid. Ba? Yung kasama nga nila, syempre sa hirap nga daw ng buhay, syempre naintindihan natin yun. At ito pa, sa comment section na mabuti pa nga daw yung kalabaw, inaalagaan si Kuya Oliver. Anong nangyari, di ba? Minsan hindi matira ng pagkain. Yung kalabaw, araw-araw, ipapastol mo, pakakainin mo. So yung isa, hindi mo, parang ang hirap ng gano'n na alam mo, nakikita mo, aware ka na yung kapatid mo nakakulong doon sa Bartolina. Kaya ba ng kalooban mo yun? Pera na lang kung wala kang kaalam-alam, blanco ka. Wala talaga, so okay lang yun. Hindi ka makukonsensya. Pero nakikita mo alam mo na nandun. So kapatid ka, kaya mong yun, tiisin, na ikaw kakain ka. Sarap ng ulam mo, araw-araw kumakain ka 3 times a day, tapos yung kapatid mo nandoon, nanggigitata. Diba? Kaya salamat kay Daddy Frankie dahil nailigtas niya yung si Kuya Oliver. Ayan. At ngayon, siguro naman sa tagal ng na to, mga ilang days na rin, baka may nag-improve na yun. Kasi nung nandyan pa sa bahay ni Daddy Frankie doon sa nila, sa shelter nila, nakikilala na siya, diba mga kababayan? So, yun nga lang, yung katawan, kailangan syempre medical attention talagang kailangan doon kasi nga yung paa niya, lagi nakayupi na lang, nakakuko, ang tawag ito, nakatupi, hindi siya makatayo. Diba? So, yun lang yung sa akin. Maraming salamat po. Mag-comment po kayo ano ang opinion ninyo para doon po sa comment na to ni ako si Angelo. Ano po yung masasabi ninyo?
Pabor ba kayo sa kanyang komento? O kay Daddy Frankie kayo papabor? Basta ako, para sa akin, kay Daddy Frankie, huwag niyo hong ibibigay talaga. Kayo po ang mag-manage unless kaya na ni Kuya Oliver na i-handle kung ano man ang mga blessing na dumating sa kanya. At syempre, yung mga sumuporta, yung mga supporters, sila yung yung nagbigay ng ayuda. Ba? Sila yung magbe-decide kung ibibigay ba doon. Pambihira, pera talaga. Oh. Ay nako, daming talagang nag-i-interest pagka pera-pera. So yun po bago ako magtapos, maraming salamat sa inyong lahat. Shout out po kay Ma'am Susan Dairo. Thank you po sa patuloy na suporta ninyo sa akin. Lahat po ng mga ina-upload ko, nandyan ho kayo, nanonood, sumusuporta. Salamat po. Lalo na sa hindi ko ninyo pag-skip ng ads. At saka si Nanay Soledad po, good morning dyan sa Cebu. Ingat lagi yan, Nay. Ganun din po kay Ma'am Susan, ingat kayo palagi. Then kay Ate Marilyn, ni Corsa Emiliano Ralph, Ate Ninette, Ate Ems, aking mga nanay, ingat po kayo palagi. Pinsan ko, Walls Tradition. And shout out po, support natin sila Kuya Bal Santos Matubang. At Edna Vlogs, Kalinga Project, Tapia Matubang, Ka-Business Official, Mrs. KB Official, Bapadens TV, Ka-Business Family. Mga kasamaan ko pong reactors dito sa Kalinga, mga Karepa Reactors, Kalinga Partners, Ka-Business Official Reactors, support po natin. Ayan, syempre si Daddy Frankie, tuloy-tuloy po, supportahan natin. Sila Tatay Tikram, may bagong pasabog sila. Reaksyonan ko na lang yun. So, ayan, maraming salamat po. Hanggang dito na muna. To God be the glory. Naway, tuloy-tuloy ang pagtitiwala ninyo kay Daddy Frankie. Mga kababayan, uulitin ko po, ipagpaumanhin nyo po kung hindi namin kayo nabanggit lahat. Ito po yung nakikita lang namin. Pero ang masasabi ko lang, lagpas 100k na po yung pera ni Oliver. Hindi kasali itong para sa ibang tao, iba nating beneficiary. Pero alam ng Panginoon kung sino-sino kayo. Kailanman hindi po natutulog si God. Hindi ko man mabanggit kayo lahat, pero yung total amount ay sinasabi ko rito dahil gusto ko laging transparent sa inyo. No? Dahil ito ang ipinangako ko po sa aking sarili at ipinangako ko sa aking team na kung ano yung ipinadala ng ating mga sponsor, dapat makarating lahat yan sa ating beneficiary. Hindi po ako magsisinungaling, ayaw ko maging estupido sa harapan ninyo mga kababayan. Interesado po ako sa revenue. Pero sa mga sponsor or pinapabigay ninyo sa mga beneficiary natin, buong-buo at makakaasa po kayo na ibibigay namin yan. Kanya nga lang sa dami minsan, pa 50, 20, talagang hindi na namin ma-recall lahat, maisulat. Pero mga kababayan, makikita ninyo kung bakit napakaganda ng sulat na ito. Hindi ko po ito sulat mga kababayan. Dahil lahat po ng mga tulong na ipinapadala ninyo, hindi po ako ang nagsusulat niyan. Si Kuya Rizky po ang tagalista. Hindi po ako ang naglilista mga kababayan, yung aking mga kasamahan, dahil ayaw kong mag-isip din sila sa akin, dahil gusto ko transparent nga po. No? Kasi pag ako lang, hindi ko na rin kaya yan.